Amoy simento at bagong ulan ang hangin sa loob ng bagong subdivision. Ito yung klase ng amoy na karaniwang inuugnay ni Noah sa mga bagong simula, pero sa araw na ito, amoy sakit lang ito ng ulo para sa kanya. Inayos ni Noah Cruz ang kanyang rimless na salamin habang nakatingala sa two-story na bahay na dapat ay tatawagin na niyang tahanan simula ngayon. Maganda naman ito, moderno, kulay puti, at may maliit na hardin na kasalukuyan ng inaasikaso ng kanyang inang si Agnes. Pero para kay Noah, pakiramdam niya ay isa itong pagsalakay sa kanyang tahimik na buhay. Bumaling siya sa trunk ng grab car at nagpakawala ng buntong hininga na yumanig sa payat niyang dibdib. Kaya mo yan, Noah, bulong niya sa sarili. Books are knowledge. Knowledge is power. Power is heavy. Inabot niya ang pinakamalaking balikbayan box na may tatak na Noah, books/teaching mats, gamit ang makapal na black marker. Ibinali niya ng kaunti ang kanyang tuhod at binuhat ito. Agad niyang pinagsisihan ng pagkakat niya ng PE noon para magtambay sa library nung high school. Ang bigat ng kahon. Mas mabigat pa yata sa guilt niya sa mahal niyang tuition. Nasa loob nito ang kanyang mga hardbound anthologies, koleksyon ng klasikong panitikang Pilipino, at 3 binder ng lesson plans na metikuloso niyang ginawa para sa kanyang internship. Okay, hapon niyang sabi habang gewang-gewang na naglalakad patungo sa nakabukas na pinto. Steady lang. Magulo sa loob ng bahay. May mga nagbubuhat ng sopa sa sala. Sumisigaw ang mama niya ng mga instruction tungkol sa feng shui. Nakipagpatintero si Noah sa mga harang, ang punterya ay ang hagdanan. Nasa hallway na siya nang nakarinig siya ng ungol. Hindi ungol ng nasasaktan kundi ungol ng taong nag-e-eksersisyo. Sumirip si Noah sa gilid ng bundok ng mga kahon na pasan niya. Sa gitna ng sala, sa gitna ng kalat ng bubble wrap at mga gamit, may isang taong nagpu-push up. Hindi lang basta push up kundi yung klase na pumapalakpag pa sa pagitan ng pag-angat. Isang lalaki. Isang lalaking walang t-shirt at pawis na pawis. Natigilan si Noah. Alam niyang pakakasalan ng mama niya si Tito Robert, isang retiradong pulis. Alam niyang may anak si Tito Robert, pero sa isip niya, ang anak nito ay, inaasahan niyang normal lang. Hindi niya inaasahan ito. Naka-buzzcut ang lalaki, yung gupit na madalas makita sa mga kadete malapit sa University Belt. Kayumanggi ang balat nito at nagniningning sa pawis. Sa bawat pag-angat at pagbaba, bumabakat ang mga maskulo sa kanyang malapad na likod na tila inukit. Bahagyang dumudulas pababa ang suot nitong basketball shorts, sapat lang para masilyaan ng madalim na V-line sa kanyang balakang at ang hubog ng kanyang bilugan at matipunong puwetan. Napalunok si Noah. Bigla siyang nakaramdam ng kakaibang init na gumapang sa kalooban na hindi niya may paliwanag. 1, palakpak, baba. 2, palakpak, baba. Naramdaman ni Noah ang pag-iinit ng kanyang muka. Sinubukan niyang dumaan ng hindi napapangsin pero sumabit ang paa niya sa isang gumugulong na packing tape. Natapilok siya. Tumagirid ang kahon. Wow! Bago pa man bumagsak ang mga libro sa sahig, sinalo na ito ng isang pares ng mga kamay. Malalaki at magaspang na mga kamay. Napakurap si Noah at napatingala. Nakakatakot ang bilis ng kilos ng lalaki. Nakatayo na ito ngayon, nakatayo sa kanyang harapan, amoy sabon at pawis. Naka-basketball shorts lang ito at walang ibang suot. Sir, sabi ng lalaki, malalim ang boses nito, garalgal ng kaunti. Tulungan na kita. Inayos ni Noah Cruz ang kanyang rimless na salamin habang nakatingala sa 2-story na bahay na dapat ay tatawagin na niyang tahanan simula ngayon. Inayos ni Noah ang kanyang cardigan, sinusubukang bawiin ang kanyang dignidad. No need, I have a... Wrong posture ka. Putol ng lalaki habang kaswal na binuhat ang kahon na muntik nang igamaba ang likod ni Noah. Parang wala lang itong bigat. Naka-arch ang likod mo niyan. Sasakit lower back mo niyan pagtanda. Napanganga si Noah sa kanya. Excuse me? Ngumiti ang lalaki. Hindi naman masama ang ngiti nito pero nakaka-intimidate. Matalas ang panga nito parang kayang hiwain ng salamin. Saan to? Second floor? Yes, left door. Nauutal na sagot ni Noah. Tumango siya at malimos ang hagdanan. Ako mag-iinis si Rocco, stepbrother mo. Huminto siya sa ikatlong baydang at lumingon.
Tiningnan ni Noah mula ulo hanggang paa. Init-init na naka-cardigan ka. Di ka ba naiinitan? Hinawakan ni Noah ng mahigpit ang strap ng kanyang tote bag. It's for comfort. Natawa si Rocco at umiling. Weirdo. Nawala na siya sa taas ng hagdanan. Naiwan siya doon, kumalabog ang kanyang puso sa kanyang dibdib. Stepbrother, isip ni Noah. Biglang nakaramdam ng kaba. Titira ako kasama ang isang halimaw? Isang kalbaryo ang hapunan. Bilog ang hapang ng kainan, ang ibig sabihin ay walang sulok na pwedeng pagtaguan. Nagluto si Tita Agnes ng kanyang specialty na pare-kare habang naglabas naman si Tito Robert ng mga bote ng beer na ngayon ay pinapapawisan na sa ibabaw ng mesa. Grabe Robert, nangangiting si Agnes habang nalagyan ng kanin ng plato ni Noah. Ang laki pala talaga ng bahay. Kasya tayong lahat. Oo naman, Agnes. Sagot ni Robert, dumadagundong ang boses. Mukha silang magkaparehang mag-ama. Matandang bersyon ni Rocco, seryoso ang mukha pero naniningkit ang mga mata kapag ngumingiti sa mama ni Noah. At saka, mas maganda na magkasama ang mga bata. Di ba Rocco? Nagkakamay si Rocco habang kumakain, seryosong nakatuon sa kanyang pagkain. Mukha na siyang presko ngayon, bagong ligo at nakasando na lang na nagpapakita pa rin ng sobrang daming braso para sa ikatatahimik ni Noah. Opo pa, bulong ni Rocco sabay himay sa buntot ng baka. Meticulous naman si Noah sa paggamit ng kutsara at tinidor, hinihiwa ang mga gulay sa maliliit at pare-parehong sukat. So, Noah, baling ni Tito Robert sa kanya. Graduating ka na sa PNU, di ba? Education? Yes po, Tito. English major. I'm starting my final demo teaching soon. Good. Maganda yan. Teacher, tumatanggu-tanggong sabi ni Robert. Pagkatapos ay itinuro niya ang tinidor kay Rocco. Buti pa itong si Noah, disente. Itong anak ko, Diyos ko, criminology ang kinuha. Laging basag ulo ang inuuwi. Tumigil sa pagmuya si Rocco. Pinunasan niya ang kanyang bibig gamit ang tissue, tumigas ang panga. Pa, training yun, hindi basag ulo. Pareho na rin yun, kumpas ni Robert. Halatang nagbibiro lang pero hindi nawala ang tensyon sa balikat ni Rocco. Speaking of school, singit ni Agnes nang maramdaman ang pagbabagong ihip ng hangin. Robert, paano ang pasok nila bukas? Coding ang sasakyan ko. Tama. Rocco, daanan mo si Noah sa PNU bukas. You have morning drill sa Luneta, di ba? Malapit lang yun sa Taft. Nabitawan ni Noah ang kanyang kutsara. Kumalansing itong malakas sa plato. Po? Tito, wag na po. Sanay po ako sa LRT. I like the commute. It gives me time to read. Naho, Noah, delikado sa Maynila. Sayang ang gas kung magkakanya-kanya pa kayo. Rocco, sunduin mo. Hindi iyon pakiusap. Isa iyong utos. Tumingin si Noah kay Rocco, nagmamakaawa ang mga mata na tumanggi ang lalaki. Please say no. Please say you don't want the nerd in your car. Tumingin si Rocco kay Noah. Hindi mabasa ang ekspresyon nito. Umingom siya ng tubig. Ang mga mata ay nakapako sa takot na mga mata ni Noah. Sige po, simpleng sagot ni Rocco. Basta on time siya, ayoko ng late, sir. Idinirekta niya ang sir kay Noah. Parang nangangaasar o baka naman naghahamon. Napalubog si Noah sa kanyang upuan. Okay, ayos, pumalakpak si Agnes. Kain pa kayo, welcome to the family. Tinignan ni Noah ang kanyang kare-kare, nawalan na siya ng gana. Napatingin siya sa kabilang mesa kay Rocco habang kumakain ito. Ang kisig ng kanyang mukha at postura at ang kanyang dila niya tila mapaglaro habang ninanamnam ang hapunan. Higit sa lahat, ang mga mata nito na tila magnet na mapapatitig kang talaga. Nakatingin na naman si Rocco sa kanya. May liit na naaaliw na ngiti sa mga labi nito. Mukhang magiging napakahabang semestro ito. Kung may impyerno sa lupa, sigurado si Noah na ito ay ang EDSA tuwing alas 7 ng umaga. Pero sa kasamaang palad, may mas malala pa sa traffic, ang katahimikan sa loob ng kotseng kinalulunanan niya.
Nakaupo si Noah sa passenger seat. Ang kanyang mga tuhod ay magkadikit na magkadikit habang sinusubukang markahan ang isang tumpok na mga essay paper sa kanyang kandungan. Ang tanging naririnig lang ay ang mahinang ugong ng aircon at ang paminsan-minsang pag-click ng signal light. Si Rocco ay nagmamaneho ng may nakakatakot na focus. Tuwid ang kanyang likod. Ang mga kamay ay nasa 10 and 2 position sa manibela. Dahil sa traffic, bahagyang nakabukaka ang posisyon ng mga binti ni Rocco para maging komportable. Hindi sinasadyang napadako ang tingin ni Noah sa pagitan ng mga hita nito. Halos mapigilan ni Noah ang kanyang hininga nang mapansin ang bakat sa pantalon ni Rocco. Ang umbok ng pagkalalaki nito ay kitang-kita, banat na banat at tila galit na nagpupumiglas sa sikip ng tela. Mabilis na nag-angat ng tingin si Noah, pero huli na. Nakatingin na pala si Rocco sa kanya sa rear view mirror. Sa halip na magalit o mailang, gumuhit ang isang niting may halong landi sa mga labi ng binata. Itinaas nito ang isang kilay at kinagat ang ibabang labi, tila nangaasar at nasisiyahan sa nakikitang pamumula ni Noah. "Pwede kang mag-relax, no?" Basag ni Noah sa katahimikan, mabilis na ibinaling ang tingin sa labas ng bintana para itago ang init ng mukha, halos hindi makahinga sa kaba. Hindi lumingon si Rocco, pero naroon ka rin ang magpalarong ngiti sa boses nito. "Defensive driving, sir. Mahirap na. Baka may makasilip." Napairap si Noah at muling itunoon ang pansin sa papel na hawak niya, bagamat nanginginig ang kanyang mga kamay. Wrong grammar, run-on sentence, maling usage ng ng at nang, ang daming pulang tinta sa pahina, kasing pula ng mukhaan niya ngayon. Naramdaman niyang sumulyap ulit si Rocco sa ginagawa niya. "Dugo-dugo punya ni Rocco. Itinuro ang pulang ballpen ni Noah gamit ang muso nito. "Daming mali. Strict ka siguro maging teacher." Napahinto si Noah. Tinignan niya ang papel. "I'm not strict. Gusto ko lang matuto sila. Kung hindi ko itatama ngayon, madadala nila yan hanggang pagtanda." Napatingin si Rocco sa kanya saglit bago ibinalik ang tingin sa kalsada. May maliit na ngiti na sumilay sa sulok ng labi nito. Isang niting hindi nanunuya, kundi parang, humahanha. "Bagay sa'yo," sabi ni Rocco sa mababang boses. "Mukha kang tao na pinakikinggan." Naramdaman ni Noah ang muling pag-init ng kanyang mga pisngi. Mabilis niyang itinaas ang papel para takpan ang kanyang mukha. Halos hindi makahingas ka ba. "Mag-drive ka na nga." Kung ang kotse ay awkward, ang banyo naman ay gyera. Isang linggo na silang nakatira sa iisang bubong at unti-unti nang lumalabas ang mga pagkakaiba nila. Si Noah ay metikuloso. Ang kanyang skincare products ay naka-arrange by height and function. Cleanser, toner, serum, moisturizer. Ang kanyang tuwalya ay laging nakatupi ng maayos. Si Rocco ay isang bagyo. Pagkapasok ni Noah sa banyo inagabihan, muntik na siyang madapa sa isang pares ng combat boots na nakaharang sa pinto. Sa shower rod, nakasampay ang basang uniforme ni Rocco na tumutulo pa sa sahig. Ang takip ng toothpaste ay nawawala na naman. "Rocco!" sigaw ni Noah, bit-bit ang combat boots palabas ng hallway. Bumukas ang pinto ng kwarto ni Rocco. Lumabas ito na bagong ligo, ang buhok ay tumutulo pa rin at ang katawan ay nag-iinit pa mula sa shower. Wala itong suot na kahit ano maliban sa isang manipis na puting tuwalya na nakatapis sa kanyang baywang. "Ano na naman?" tanong ni Rocco habang pinupunasan ang kanyang lihig ng isa pang maliit na bimpo. "Pwede ba?" Inis na sabi ni Noah. Itinuturo ang boots, pilit iniiwas ang tingin sa mga tulo ng tubig na dumadaloy sa dibdib ni Rocco. "This isn't the barracks. Ang kalat ng boots mo. At yung uniforme mo, pwede bang isampay sa labas? Amoy pawis ang banyo." Humakbang palapit si Rocco. Sa bawat hakbang niya, parang lumiliit ang hallway.
Sanay ako sa inspection, Noah. Kalmadong sagot ni Rocco pero may talimang tingin. Humakbang pa ito papalapit, agresibo ang dating. Mas malinis pa ang gamit ko sa'yo. Yung boots na yan, kakatapos ko lang ishine yan. Yung uniforme, nilabhan ko na yan. Sa sobrang lapit ni Rocco at sa biglaang pagkumpas ng kanyang kamay para ituro ang banyo, hindi niya namalayan na lumuwag ang pagkakasuksok ng kanyang tapis. Sa isang iglap, bumagsak ang tuwalya sa sahig. Nanlaki ang mga mata ni Noah. Kusa at dahan-dahang bumaba ang kanyang tingin. Mula sa matipunong dibdib, pababa sa matigas na abs na parang inukit sa bato, pababa sa malalim na V-cut sa kanyang balakang na tila palaso na tumuturo sa ibaba. At doon, tumambad sa kanya ang kabuguan ni Rocco. Nakita ni Noah ang medyo malago at maitim na pubic hair nito na pumapalibot sa kanyang pagkalalaki. Kahit tulog, malaki at makapal ang pag-aari ni Rocco. Mabigat tignan habang nakapahinga sa ibabaw ng dalawang malaking bola na nakalaylay. Parang tumigil ang mundo ni Noah. Naramdaman niya ang pagsabog ng dugo papunta sa kanyang mukha. Uminit ang kanyang pisngi, tenga at liig na parang nilalagnat. Hindi siya makagalaw, hindi siya makahinga, at higit sa lahat, hindi niya magawang umiwas ng tingin. Si Rocco naman ay tila hindi man lang natinag. Tinignan niya si Noah na nakatulala sa kanya at dahan-dahang gumuhit ang isang mapang-asar na ngiti sa kanyang labi. "Nag-i-enjoy ka ba sa inspection, sir?" Ang boses ni Rocco ay nagpagisin kay Noah. "Bastos!" tili ni Noah. Ang boses ay pumipyok sa hiya. Mabilis siyang tumalikod, halos madapa sa pagmamadali at padabog na isinara ang pinto ng kwarto niya. Sumandal siya sa likod ng pinto, habol ang hininga habang ang image ng hubad na katawan ni Rocco ay nakatatak na sa kanyang isipan. Rinig niya ang malakas na tawa ni Rocco mula sa hallway. Pero ang init ng ulo at ang init na naramdaman niya sa hallway ay napalitan ng init ng lagnat. Huwebes ng gabi, bumuhos ang malakas na ulan. Na-stranded si Noah sa library dahil tinapos niya ang thesis ng kaibigan niya. Pag-uwi niya, basang-basa siya mula ulo hanggang paa dahil nasira ang payong niya sa lakas ng hangin. Pagdating ng hating gabi, naninginig na siya sa ilalim ng kumutan. Wala ang mga magulang nila. Si Tita Agnes ay may night shift sa ospital at si Tito Robert ay nasa probinsya para ayusin ang lupa. Silang dalawa lang ni Rocco sa bahay. Lesson plan, bulbong ni Noah. Ang kanyang mga mata ay pikit pero magalaw. Bumukas ang pinto ng kwarto niya. Pumasok si Rocco. Ang muka ay puno ng pag-aalala na malayo sa maangas at mapangtuksong itsura kanina. "Noah," tawag nito. Nang hawakan ni Rocco ang noo ni Noah gamit ang likod ng kanyang kamay, napasinghap siya. "Linang, ang taas ng lagnat mo." Doon nakita ni Noah ang ibang side ni Rocco. Ang Rocco na future police officer, ang Rocco na trained sa first aid. Nawala ang pagiging mapalaro nito. Kumilo siya ng mabilis at sigurado. Kumuha siya ng palanggana ng tubig at bimpo. Inalaya niyang bumangon si Noah para painumin ng paracetamol. Pilalitan niya ng basang damit ni Noah ng tuyong t-shirt nang walang halong mali siya. Puro pag-aalaga lang. Nang mailapat ni Rocco ang malamig na bimpo sa noon ni Noah, napapikit si Noah sa ginhawa. Pero nanginginig pa rin siya. Sa kanyang deliryo, hinanap ng kamay niya ang init. Nahawakan niya ang braso ni Rocco, matigas, matatag. "Rocco," umungol ni Noah, mahina at garalgal. "Yung mga estudyante ko, I need to." Hinawakan ni Rocco ang kamay ni Noah na nakakapit sa braso niya. Hinaplos niya ito gamit ang hinlalaki. "Shh," malambing na sabi ni Rocco. "Ako na ang bahala. Magpahinga ka na." Inayos niya ang kumutan sa paligid ni Noah, siniguradong balot na balot ito. "Pahinga ka na, sir," dagdag ni Rocco. Karaniwan kapag tinawag siyang sir ni Rocco, parang pang-aasar ito.
Pero ngayon, sa dilim ng kwarto, habang bumubuhos ang ulan sa labas, pakinggan itong parang endearment, parang isang pangako. At sa unang pagkakataon, mula nang lumipat sila, nakatulog ng mahimbing si Noah. Lumipas ang isang linggo at may nagbago sa hangin sa loob ng bahay. Hindi na ito kasing bigat ng dati. Ang mga dating pader na itinayo nila sa pagitan ng isa't isa ay unti-unti nang nagkakaroon ng mga bitak. Gabi ng Martes, nasa rooftop si Noah. Nakaupo sa isang lumang plastic na upuan habang nagbabasa ng Noli Me Tangere para sa kanyang literature class. Ang hangin ay malamig, humahalo sa usok ng barbecue mula sa kapitbahay. Sa kabilang dulo ng maliit na teres, nakaupo si Rocco sa sahig. Nakasando ito at shorts, busy sa paglilinis ng kanyang tactical boots. Ang amoy ng kiwi shoe polish ay humahalo sa gabi. "Ba't gising ka pa?" Basag ni Rocco sa katahimikan. Hindi siya tumitingin, pero ramdam ni Noah ang atensyon nito. "May pasok ka bukas." "Reviewing," sagot ni Noah nang hindi inaalis ang tingin sa libro. Kailangan kong intindihin kung bakit ganon ang desisyon ni Ibarra. "Ikaw, bakit gising ka pa?" "Board exams," buntong hininga ni Rocco. Ibinaba niya ang brush at tinignan ang makintab na sapatos. "Ang daming kailangan sa uluhin. Criminal law, evidence, procedure. Minsan iniisip ko kung kaya ko ba talaga." Ibinaba ni Noah ang libro niya. Ito ang unang beses na narinig niyang mag-alinlangan si Rocco. Parati itong sigurado, parating matapang. "Kaya mo yan," mahinang sabi ni Noah. "Ikaw pa, nakita kitang mag-aral. Mas disiplinado ka pa sa mga estudyante ko." Tumawa ng mahina si Rocco. "Disiplinado kasi takot mapahiya. Si Papa, alam mo naman, ex-police, mataas ang expectations." Tumayo si Rocco at lumapit kay Noah. Dala niya ang isang portable lamp dahil medyo madilim na sa pwesto ni Noah. Ipinaton niya ito sa maliit na mesa sa tabi ng binata. "Ingatan mo mata mo," sabi ni Rocco. Ang boses niya ay malambing, malayo sa boses na ginagamit niya sa mga katropa niya. "Gusto ko nakikita mo ako ng malinaw." Nag-angat ang tingin si Noah. Ang mukha ni Rocco ay naiilawan ng lamp. Ang matangos na ilong, ang makapal na kilay at ang mga matang tila laging nangungusap. Biglang bumilis ang tibok ang puso ni Noah. Dugdog, dugdog. Malinaw naman. Halos pabulhong na sagot ni Noah. Sobrang linaw. Nagkatitigan sila. Walang nagsalita. Ang ingay ng mga sasakyan sa malayo ay tila nawala. Ang tanging naririnig lang ni Noah ang sarili niyang hininga. Yumuko si Rocco ng kaunti, parang may gustong sabihin o gawin. Ang kanyang kamay ay dahan-dahang umangat, tila hahaplusin at pisngi ni Noah. "Rocco! Noah! Kain ng dessert!" Sigaw na Tita Agnes mula sa baba. Biglang lumayo si Rocco, parang napaso. "Susunod na po!" Naiwan si Noah na nakahawak sa kanyang dibdib. Nagtataka kung bakit parang nanhihinayang siya. Sabado, kaarawan ni Rocco. Ang tahimik na bahay ay naging disco bar. Puno ang sala at garahe ng mga kaklase ni Rocco, mga lalaking malalaki ang katawan, mangiingay at parang laging handang sumabak sa gulo. May video okay na kumakanta ng My Way kahit bawal at maraming case ng beer. Nakaupo si Noah sa isang sulok sa kusina. Hawak niya ang isang basong orange juice. Pakiramdam niya ay isa siyang alien sa sarili ng planeta. Bakla. Bulhong ni Jinky ang best friend niyang laging present sa handaan. Siniko niya ito sa tagiliran. Para kang tupa sa kulungan ng leon, pero in fairness, ang pupogi ng mga leon dito ha. "Tumigil ka nga, Jinky," saway ni Noah. "Mangingay nila." "Maingay sila, pero yung isa dyan, kanina pang tingin ng tingin sa'yo." Ngumuso si Jinky sa direksyon ng sala. Tumingin si Noah. Nasa gitna ng tawanan si Rocco. Hawak ang mikropono, pero ang mga mata nito ay nakatuon nga kay Noah sa kusina. Nang magtama ang paningin nila, ningitian siya ni Rocco at kumindat.
Napangiti rin sana si Noah pero biglang may lumapit kay Rocco. Isang babae. Si Mara, nursing student. Maganda, maputi at halatang komportable kay Rocco. Kumuha ito ng tissue at pinunasan ng pawis sa noo at leeg ni Rocco habang kumakanta ito. Hindi umiwas si Rocco, haynayaan niya lang. Nawala ang ngiti ni Noah. Parang may kung anong sumaksak sa dibdib niya. Ang init ng rooftop noong nakaraang gabi ay biglang napalitan ng lamig. Aray, komento ni Jinky, selos ang lola mo. Hindi ako nagseselos, madiing sabi ni Noah, kahit halatang nanginginig ang boses. Ang init dito, lalabas lang ako. Binitawan niya ang baso at mabilis na naglakad palabas ng kusina, dumaan sa likod bahay para hindi na dumaan sa sala. Sa labas ng gate, sa ilalim ng poste ng ilaw, tahimik ang gabi, malayo sa ingay ng videoke at tawanan. Nakasandal si Noah sa pader, pilit na pinipigilan ang luha. Bakit ako nasasaktan? Kapatid lang naman ang turingan, di ba? Step brothers! Noah! Tumangingot si Noah. Tumatakbo si Rocco palabas ng gate, hingal na hingal. Bakit ang malis? Tanong ni Rocco, hinawakan ng braso ni Noah. Kanina pa kita hinahanap, kakanta ko lang ng favorite song mo. Binawi ni Noah ang braso niya. Bumalik ka na sa loob. Hinihintay ka ng mga bisita mo. Hinihintay ka ni Mara. Natigilan si Rocco. Si Mara? Ano bang pakialam po kay Mara? Di ba gusto mo siya? Ang sweet nyo nga punasan pa ng pawis. Bagay kayo. Pareho kayong, bagay kayo. Noah, ano bang sinasabi mo? Humakbang palapit si Rocco, ang mukha ay seryoso na. Wala akong gusto sa kanya. Ikaw ang hinahanap ko. Birthday ko, Noah. Gusto ko andun ka. Bakit ba? Sigaw ni Noah at tuluyan ng tumulo ang luha niya. Bakit mo ba ako pinapahirapan? Kapatid mo ako, Rocco. Stepbrother. Stop acting like I'm special to you if I'm just your brother. Natahimik si Rocco. Tinitigan niya si Noah. Ang namumulang mukha nito, ang mga luhang dumadaloy sa pisngi nito, ang sakit sa mga mata nito. Dahan-dahan niyang hinawakan ang pulsuhan ni Noah. Mahigpit, sigurado. Hindi ako nalilito, Noah. Mababa at garalgal na sabi ni Rocco. At lalong hindi kita pinapahirapan. Bitawan mo ako. Hikbi ni Noah. Hindi, sagot ni Rocco. Dahil kung bibitawan kita ngayon, baka maniwala ka na hanggang kapatid lang ang tingin ko sa'yo. Rocco, umuwi ka na sa loob. Utos ni Rocco, pero malambot ang tono. Mag-usap tayo kapag hindi ka na umiiyak dahil ayokong magdesisyon ka habang nasasaktan ka. Binitawan niya si Noah. Tumadikod si Noah at tumakbo palayo, papunta ng convenience store sa kanto dahil hindi niya kayang harapin ang init ng titig ni Rocco. Naiwan si Rocco sa ilalim ng poste ng ilaw, nakakuyom ang mga kamao habang ang My Way ay tumutugtog pa rin sa background mula sa loob ng bahay. Bumalik ang katahimikan sa bahay, pero hindi ito katulad noong una silang lumipat. Noon, ang katahimikan ay puno ng hiya. Ngayon, puno ito ng sakit. 2 araw na ang nakalilipas mula noong insidente sa gate. 2 araw na ring nag-iiwasan sina Rocco at Noah. Umaalis si Noah ng madaling araw para pumasok sa PNU at umuuwi ng hating gabi galing sa library para siguraduhing tulog na si Rocco. Si Rocco naman, na laging maingay mag-gym sa garahe, ay hindi na nagpapatugtog ng rock music. Rocco, anak, tawag ni Tita Agnes habang naghahanda ng almusal. Nag-away ba kayo ni Noah? Napapansin ko, hindi na kayo sabay kumain at hindi ka pumasok sa drills mo kahapon. Nakaupo si Rocco sa hapag, nilalaro lang ang pagkain niya. Masama lang pakiramdam ko, ma, at busy si Noah graduating Siguraduhin mo lang, sabi ni Agnes pero halatang nag-aalala.
Sayang naman, akala ko close na kayo. Nang umalis ang mama niya, tumayo si Rocco. Umakyat siya sa taas. Tumigil siya sa tapat ng pinto ni Noah. Nakasara ito, pero alam niyang wala na ang binata sa loob. Pinihit niya ang seradura. Bukas. Pumasok si Rocco. Ang kwarto ay amoy vanilla at lumang papel. Amoy Noah. Malinis, maayos, pero halatang nagmamadali ang may-ari kaninang umaga dahil medyo magulo ang kama. May nakita si Rocco sa ibabaw ng study table. Isang libro. Introduction to Linguistics. Ito yung librong naiwan ni Noah sa kotse niya nung isang araw bago sila mag-away. Kukunin sana ni Rocco para ilagay sa bag niya at isauli mamaya, nang may mahulog mula sa pagitan ng mga pahina. Isang bookmark. Pinulot ito ni Rocco. Hindi ito ordinaryong bookmark. Isa itong photo strip galing sa Time Zone. Nagaya si Jinky nung isang linggo sa mall at napilitan silang sumama. Sa unang shot, nakangiti si Noah habang si Rocco ay seryoso. Sa pangalawa, naka-peace sign si Noah habang si Rocco ay naka-cross arms. Sa pangatlo ay nakatingin si Noah kay Rocco habang si Rocco ay nakatingin sa kamera. Akala ni Rocco, tinapon na ito ni Noah dahil sabi nito noon, "Antsak ako dito." Pero, heto, nakatago sa paborito niyang libro. Nakalaminate pa. Napangiti si Rocco, isang mapait pero hopeful na ngiti. Sabi ko na nga ba, sir? Hindi lang ako ang tinamaan. Sa kabilang banda ng Maynila, sa hallway ng Philippine Normal University, kasalukuyang gumuguho ang mundo ni Noah Cruz. Jinky, sigaw ni Noah na halos baligtarin na ang laman ng kanyang tote bag. Wala dito yung visual aids ko. Naka-uniforme sila ng pang-practice teaching. Ang mga kaklase nila ay busy sa pagme-memorize ng lesson plans pero si Noah ay namumutla na parang hihimatayin. Huminahon ka bakla, sabi ni Jinky na nagpapapaypay sa kanya. Baka nasa locker mo. Wala, naiiyak no si Noah. Naiwan o sa bahay. Nilabas ko kagabi para ayusin yung lettering tapos nakalimutan kong ibalik sa lalagyan dahil nagmadali akong umalis kanina para hindi ko makita si Rocco. OMG? Takip ni Jinky sa bibig. Final demo mo mayon. 40% ng grade natin yun, sir. Si Ma'am Terror pa naman ang observer. Nakaupo si Noah sa hapag. Tapos na ako. Babagsak ako. Hindi ako gagraduate. Mag-grab na tayo pabalik, suggest ni Jinky. Hindi aabot. 10 minutes na lang. Klase ko na. Yumuko si Noah, isinubsob ang mukha sa kanyang mga palad. Gusto niyang umiyak, pero walang luhang lumalabas sa sobrang panik. Pinaghirapan niya ang visual aids na yon, mga makukulay na kartolina, mga flashcards at mga props para sa kwentong Ibong Adarna. Kung wala yon, para siyang sundalo na sumugod sa giyera ng walang baril. Biglang tumahimik ang hallway. Yung klase ng katahimikan na parang may dumaang anghel o demonyo. Naramdaman ni Noah na sinisiko siya ni Jinky. Bakla, tumayo ka, nauna. Ayoko, hayaan mo akong lamunin ng lupa. Noah Cruz, tumayo ka dyan kung ayaw mong himatayin ako sa kilig. Dahan-dahang nag-angat ng tingin si Noah. Sa dulo ng hallway, naglalakad ang isang lalaki. Humihiwi ang dagat ng mga estudyanteng education para bigyan siya ng daan. Si Rocco. At hindi lang basta si Rocco. Suot nito ang kanyang Type A General Office Attire uniform. Puting-puti ang pang-itaas, planchado ang slacks at kintab-kintab ang itim na sapatos na rinig ang bawat clack sa tiles ng corridor. Ang kanyang nameplate na The Villa ay kumikislap sa ilalim ng ilaw. Ang kanyang buhok ay nakapunada ng maayos. Mukha siyang opisyal na manghuhuli ng kriminal pero ang bitbit niya ay hindi pusas. Bitbit niya ang isang rolyo ng makukulay na kartolina at isang plastic bag na puno ng styrofoam props.
Tumigil ang mundo ni Noah. Nakananga ang mga kaklase niya. Ang mga babae at lalaki sa gilid ay nagbubulungan. Sino yan? Hala, taga-criminology? Ang gwapo, shit. Huminto si Rocco sa tapat ni Noah. Hinihingal siya ng kaunti at may butil ng pawis sa kanyang sentido, pero nakangiti siya. Iyong ngiting pamatay. Delivery for Mr. Cruz. Sabi ni Rocco, ang boses ay malalim at umaalingaw-ngaw sa tahimik na hallway. Nakatulala lang si Noah. Rocco? Paano? Anong ginagawa mo dito? Naiiwan mo. Simpleng sagot ni Rocco. Iniaabot ang mga gamit. Nakita ko sa sala. Alam kong final demo mo ngayon. Sabi ni Tito, bawal ka daw malate. Pero may klase ka. Bulong ni Noah, tinanggap ang mga gamit. Lumapit si Rocco ng kaunti, sapat lang para silang dalawa lang ang makakarinig. Minor subject lang yon. You are major. Kindat ni Rocco. Pagkatapos, tumuwid siya ng tayo at sumaludo. Isang formal at snappy na saludo na parang isang superior officer ang kaharap niya. Good luck, sir. Galingan mo. Bago pa makasagot si Noah, tumalikod na si Rocco at naglakad palayo. Naiiwan ang buong College of Education na kinikilig at isang Noah Cruz na pulang-pula ang mukha pero buo na ulit ang loob. Pagpasok ni Noah sa classroom, nawala ang kaba niya. Hawak niya ang mga visual aids na dinala ng taong mahal niya. At noong araw na iyon, si Noah ang may pinakamagandang performance sa buong klase. Tahimik ang biyahe pa uwi, pero hindi ito ang klase ng katahimikan na nakakabingi tulad ng dati. Ito yung klase ng katahimikan na puno ng mga salitang nag-aabang lang ng tamang tiempo para masabi. Pinatay ni Rocco ang makina ng sasakyan pagkatigil nila sa tapat ng gate. Hindi agad siya bumaba. Hindi rin bumaba si Noah. Mahigpit ang hawak ni Noah sa strap ng kanyang tote bag, yung bag na mas magaan na yon dahil wala na ang mga visual aids na dinala ni Rocco kanina. Rocco, basag ni Noah sa katahimikan. You cut your classes to bring me my visual aids? Paano kung madrop ka? Paano kung pagalitan ka ng commanding officer nyo? Lumingon si Rocco. Nakabukas ang unang butones ng kanyang uniforme at medyo magulo na ang buhok niya. Pero para kay Noah, mas gwapo ito ngayon kesa kailanman. Ngumiti si Rocco, yung pamilyar na mapaglarong ngiti. Minor subject lang yun, sir. You are major. Napatawa si Noah ng mahina, sabay punas sa gilid ng mata niya na nangingilid ang luha. Corny mo, sobra. Pero seryoso, biglang nagbago ang tono ni Rocco. Nawala ang ngiti, napalitan ng isang seryosong ekspresyon na bihirang makita ni Noah. Nag-research ako. Binasa ko ang Family Code of the Philippines. Article 38, Article 37, wala tayong nilalabag. Natigilan si Noah. Nag-research ka? Criminology student ako. Malamang inaral ko kung pwede kitang mahalin nang hindi ako makukulong. Sagot ni Rocco, diretsahan at walang paligoy-ligoy. We aren't blood-related. Step-siblings tayo by marriage ng parents natin, pero sa mata ng batas at sa mata ko, malaya tayo. Hindi makapagsalita si Noah. Ang lamunan niya ay parang may nakabarang bato. Huminga ng malalim si Rocco, tila kumukuha ng lakas ng loob. Dahan-dahan niyang inabot ang kamay ni Noah na nakapatong sa tote bag. Ang palad ni Rocco ay mainit, magaspang at sigurado. Nung nagkasakit ka? Simula ni Rocco, ang boses ay humihina. Hindi ako natakot dahil kapatid kita. Natakot ako kasi hindi ko ma-imagine ang araw ko nang wala ka. Yung sermon mo sa banyo, yung pagiging strict mo sa grammar ko, yung amoy ng vanilla sa kwarto mo, hinahanap-hanap ko lahat yun. Tinitigan niya si Noah sa mata. Mahal kita, Noah. Hindi bilang kapatid, kundi bilang isang lalaki. Naramdaman ni Noah ang pagtulo ng luha sa kanyang pisngi. Seryoso ka? Inilapit ni Rocco ang guha niya. Mukha ba akong nagbibiro, sir? Pero paano sina mama, sina tito?
Tanong ni Noah kahit na ang puso niya ay sumisigaw na ng oo. Noah, makinig ka. Problemahin na natin yun kapag nahuli nila tayo. Sa ngayon, gusto ko lang malaman. Pwede ba kitang ligawan? Can I court you? Not as a brother, but as a man. Tumanggi si Noah ng dahan-dahan habang umiiyak at tumatawa ng sabay. Okay, payag ako. Lumiwanag ang mukha ni Rocco. Pero may kondisyon, dagdag ni Noah, itinaas ang hintuturo. Ano? Bawal bumagsak sa board exam. Striktong sabi ni Noah gamit ang kanyang teacher voice. Napangiti ng malapad si Rocco. Yes, sir. At sa loob ng masikip na sasakyan, sa ilalim ng ilaw ng poste sa labas ng kanilang bahay, tinawid ni Rocco ang distansya. Hindi ito ang malumanay na halik na inaasahan ni Noah. Mabilis, mapang-ahas at gutom. Agad na naramdaman ni Noah ang init ng dila ni Rocco na mapaglarong pumasok sa kanyang bibig. Tinutuklas ang bawat sulok na tila ba inaangkin siya nito ng buong buo. Napahawak ng mahigpit si Noah sa batok ni Rocco, hinihila pa ito palapit, habang naghahalo ang kanilang mga hininga at laway sa isang basang halik na punong-puno ng pagnanasa at matagal na pagtitimpi. Nang maghiwalay sila, pareho silang hinihingal. Ang mga labi ay basa at maga, at ang mata ni Rocco ay nagdidilim sa pagnanais. Minsan, ang tahanan ay isang tao, at minsan, ang tahanan ay mapusok. Lumipas ang 3 buwan. Gabi, bago ang linggo. Ang kwarto ni Noah ay balot ng dilim. Tanging ang liwanag ng buwan mula sa bintana ang nagsisilbing ilaw. Pero ang katahimikan ay basag ng mabibigat na hininga at ungol. Nasa ibabaw ni Noah si Rocco. Ang balat sa balat ay naglalaglabab sa init. Sa gabing ito, walang natirang pader sa pagitan nila. Rocco, ungol ni Noah. Ang kanyang mga daliri ay nakabaon sa likod ni Rocco, nag-iiwan ng marka. Dahan-dahan ngumit madiin ang bawat kilos ni Rocco. Inangkin niya si Noah ng buong buo. Walang itinitira. Napilipit si Noah, napakagat sa kanyang labi at napapikit ng marin nang maramdaman niya ang giting ng pag-aari ni Rocco. May halong sakit, isang matinding banat na tila ba sumasakop sa kanyang buong pagkatao. Ngunit higit doon ang sarap ng pagsuko. Shh! Andito ako, Noah. Akin ka. Bulong ni Rocco sa tenga ni Noah. Ang boses ay paus at puno ng pagnanasa. Kinaya ni Noah ang sakit, tinanggap ang bawat pulgada ng pagmamahal ni Rocco. Dahil sa wakas, hindi na silang magkapatid lang sa gabing ito. Sila ay iisa. Sa huling sandali, nang hindi na mapigilan ang bugso ng damdamin, ibinaon ni Rocco ang lahat ng kanyang pagnanasa sa isang malalim at mapusok na huling pagsakop, kasabay ng mahigpit na yakap na tila ba ayaw niyang pakawalan si Noah habang buhay. Linggo ng umaga. Maingay ang agahan. Nagtatalo sina Tita Agnes at Tito Robert kung saang channel panonoorin sa TV, balita o variety show. Hayaan mo na si Robert, ma, sabi ni Noah habang nagsasandok ng sinangag. Oo nga naman, Agnes, kindat ni Tito Robert. Kampihan mo naman ako minsan, Noah. Sa tabi ni Noah, tahimik lang na kumakain si Rocco ng longganisa. Nakasando lang ito at boxers, bagong gising. Medyo gulo ang buhok at may maliit na kalmot sa balikat na pilit niyang tinatakpan ng sando. Walang nakakaalam sa pamilya. Wala silang ideya sa nangyari kagabi. Sa init, sa ungol at sa pagiging isa ng kanilang mga katawan. Sa ilalim ng mesa, naramdaman ni Noah ang paa ni Rocco. Ang binti nito ay dahan-dahang dumikit sa binti ni Noah. Ang makintab na leather shoes na suot ni Rocco, na sinusukat niya para sa graduation picture mamaya, ay nakasandal sa tsinelas ni Noah. Napatingin si Noah kay Rocco. Seryoso pa rin ang mukha niya habang nguyunguya. Pero ang mga mata nito ay nakangiti. Tila inaalala pa rin ng init ng nakaraang gabi. Hatid kita bukas. Bulong ni Rocco, mahina na silang dalawa lang ang makakarinig sa gitna ng ingay ng TV. Ngumiti si Noah. Namumula ang pisngi habang inaalala kung paano siya inangkin ng lalaking katabi niya. Inabot niya ang kape niya at pasimpleng sinipapabalik ang paa ni Rocco sa ilalim ng mesa. Always, bulong niya pabalik sa kanya. Nagpatuloy ang agahan, ang tawanan ng mga magulang, ang amoy ng kape at pritong bawang, at ang sikretong init sa pagitan ng dalawang lalaking natagpuan ng isa't isa sa isang bubong.